So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kabatid. Patungkol po sa relasyon mga kababayan nitong ni Yussi Cabral kay Representative Eric Yap. And ito na nga mga kabatid, ito pa lang si Yussi Cabral no, ay dating nagmamay-ari nitong Ion Hotel na kanyang pinag-check-inan bago siya pumanaw. Nakalaunan ay naibenta din niya mga kapatid kay Representative Eric Yap. So ngayon mga kababayan, alam ko na yung iba sa inyo nakapanood na po ng mga content patungkol dito sa iba't ibang mga pro-admin vloggers. But this time, naiiba po yung ating content. Dahil meron po tayong 5 punto dito mga kapatid na tatalakayin sa bidyong ito. Unang-una, ito ngang naging bintahan sa pagitan ni Yussi Cabral at ni Representative Eric Yap sa Ion Hotel. Pangalawa mga kababayan, atin pong pag-uusapan dito kung gaano nga ba kayaman si Yussi Cabral para makapag-put up ng 4-star hotel dyan pa mismo sa Baguio, na kung saan mga kabatid, napakamahal po ng mga lupa dyan sa Baguio. Umaabot po yan ng daan-daang milyon kung mga ganitong klaseng negosyo ang itatayo mo dyan. Pangatlo mga kababayan, magkano po ba ang estimated cost mga kabatid nitong Ion Hotel na ito? At may sapat ba na pera itong si Yussi Cabral para maiput up ito? Itong multi-million na hotel na ito diyan sa siyudad ng Baguio. At pang-apat mga kabatid, sino nga ba si Eric Yap? At ano ang ginagampanan ni Eric Yap na papel under Duterte administration? At magugulat kayo dito mga kapatid dahil meron po tayong nadiskubre patungkol dito kay Eric Yap. At ang panglima, yung iba sa inyo siguro pamilyar na dito. Pag-uusapan din natin dito mga kababayan, itong naging relasyon ni Eric Yap sa magkapatid na Tulfo, na ngayon ay senador po, kasalukuyang senador po mga kapatid ng ating bansa. So yan yung mga pag-uusapan natin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So dito muna tayo sa naging bentahan ni Yussi Cabral at ni Eric Yap sa Ion Hotel. So ayon dito sa politico.com mga kapatid, ito yung gagamitin nating article ngayon Sabi dito, question surrounding the death of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral deepened after Department of Interior and Local Government revealed that the Baguio Hotel where she stayed shortly before her death had been sold to Eric Yap earlier. So, nadiskubre di umano nabubulol ako. Nadiskubre di umano mga kabatid ni DILG Secretary John B. Cremulya na itong hotel pala na pinag-check-inan ni Cabral bago siya pumanaw ay naibenta lang ito kay Eric Yap mga ilang buwan pa lang ang nakakalipas. At sabi dito, Secretary John B. Cremulya said record showed that Cabral owned the Ion Hotel until 2025 when it was sold to Yap. So ayon kay Cremulya, bago ma-acquire ni Yap yung Ion Hotel na yan ay dating pagmamay-ari yan ni Yussi Cabral. Nadiskubre nila mga kababayan na ito pala si Cabral, negosyante pala. Di ba? May 4-star hotel mga kabatid dyan mismo sa siyudad ng Baguio. Pero ang tanong mga kababayan, bakit ibinenta ito ni Yussi Cabral kay Eric Yap? Bakit ibinenta niya ang Ion Hotel kay Eric Yap? And sa aking personal na analyzation mga kabatid, kasi sabi dito months earlier lang to na ibenta. So, ang analyzation ko dito mga kababayan, kaya ibinenta ito ni Yussi Cabral kay Eric Yap dahil nung mga nakaraang buwan, siguro mga 4 months ago mga kabatid, nagsisimula na pong imbestigahan itong mga flood control projects ng gobyerno na kinurap ng mga politiko.
And alam naman natin kung ano ang katungkulan ni Yusek Cabral sa DPWH. So siguro na-anticipate na rin ni Yusek Cabral, mga kababayan, no, dahil sa sobrang galing nga ni Senator Ping Lacson mag-imbestiga, no, na-anticipate na rin siguro ni Yusek Cabral, no, na talagang madidiscover din ni Senator Lacson itong itong property niya na to diyan sa Baguio kapag nagtagal, no. And siguro nakapag-decide si Cabral na i-pull out na ito sa pangalan niya at ilipat na lang dito kay Eric Yap dahil alam niya, mga kabatid, na kapag tawag nito, na-discover ni Lacson na siya pala ang may-ari dyan, mabilis siyang mabubuking. Kasi nga, mga kababayan, noong unang pumutok ang investigasyon sa mga flood control projects ng gobyerno, no, na kinurap nito mga politiko, ito ngang si Cabral, mga kababayan, ay pinangalanan na siya ni Senator Ping Lacson. So ang ginawa ni Cabral, no, habang maaga pa, habang hindi pa nadidiscover ni Lacson ito, pinull out na niya, binenta na niya, mga kabatid. No, kasi nga nung time na yun, mga kababayan, denial pa itong si Yusek Cabral tungkol doon sa mga aligasyon na involved di umano siya sa nangyayaring kickbackan dyan sa mga flood control projects ng gobyerno. So ngayon, mga kabatid, no, para makaiwas siya, para hindi agad siya mabuking, yun ang naging desisyon niya. Ibinenta niya kay Eric Yap. Pero ang tanong dito, mga kababayan, pangalawang tanong dito, bakit kay Eric Yap niya ibinenta? 'Di ba? So ang sagot niyan, mga kabatid, nandito lang din sa baba. Kasi, mga kababayan, no, hindi naman basta-basta maibibenta, hindi mo naman basta-basta mabibenta yan, no, sa kung sino-sino lang kung wala kang malalim na ugnayan. So dito, mga kapatid, sabi ni Remulla, according to Remulla, the property transaction underscore what authorities believe to be a business relationship between Cabral and Yap. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya niya binenta ito kay Eric Yap dahil sa paniniwala ng mga otoridad, mga kabatid, meron ng ugnayan at business relationship itong si Cabral at Yap. Kumbaga, nagsama na sila, mga kababayan, sa isang monkey business. At ano ang monkey business na yon? Eto. He pointed to rock netting projects in Tuba, Benguet, no, that allegedly passed through Cabral's office during her time at DPWH, with Yap identified as both supplier and contractor. So yon, mga kapatid. Kaya kay Eric Yap niya, nabubulol ako. Kaya kay Eric Yap niya ibinenta ito, mga kababayan, dahil itong si Cabral ay may na-build na business relationship, no, dito kay Representative Eric Yap. So may pinagsamahan na pala sila, no? At ito nga yung proyekto diyan sa rock netting sa Tuba, Benguet. Na kung saan, mga kabatid, yung nasabing proyekto na yan, no, ay dumaan po yan sa opisina ni Yusek Cabral. At, mga kababayan, ang naging contractor at supplier para maitayo yung rock netting project na yan dyan sa Tuba, Benguet ay itong si Eric Yap. Na allegedly, mga kabatid, kumake back dito sa mga proyektong ito ng gobyerno. So, dyan pa lang, may common denominator na silang dalawa ni Eric Yap. Diba? Kung kaya't ibinenta ni Cabral kay Representative Eric Yap yung Ion Hotel na yan. Siguro, estimate ko dito, mga wala pang 6 na buwan to eh. Simula nung ma-acquire ni Eric Yap itong Ion Hotel na ito. Diba? Kasi ang analyzation ko talaga dito, nataranta lang si Cabral na baka madiscover ni Lacson to dahil nung time nga na yun, denial siya eh. Na wala siyang kinasasangkutang anomalya dyan sa DPWH. Pero later on, napatunayan din na sangkot pala siya. At maraming mga politiko ang lumalapit sa kanya. So ngayon, mga kababayan, alamin po natin kung gaano nga ba kayaman itong si Yusek Cabral bago niya na-acquire, mga kabatid, yung, or bago niya na i-put up yung Ion Hotel na yan.
Napaka-importante nito mga kapatid na malaman natin. Dahil mga kababayan, yung kwan na yan, yung Ion Hotel na yan mga kapatid, hindi po basta-basta ang puhunan dyan para maitayo mo yan sa syudad ng Baguio. Na kung saan napakamahal po ng lupa dyan. No? Umaabot ng daan-daang milyon yan mga kapatid. Dahil itong hotel na ito ay hindi po basta-basta na ordinaryong hotel yan, 4-star hotel yan. So, technically, mangangailangan talaga ng malaking puhunan dyan. Ang tanong mga kapatid, may kakayanan ba si Yusek Cabral na makapagpatayo ng ganyang klaseng hotel dyan po sa syudad ng Baguio? Kaya dito mga kababayan, aalamin natin kung gaano nga ba kayaman si Yusek Cabral bago siya napunta sa DPWH. And ginamit ko ang Gemini mga kapatid para mas mabilis yung ating pagre-research. And ayon dito sa Gemini, sabi dito, batay sa mga available na impormasyon sa public records, walang indikasyon na nagmula sa mayamang pamilya o business tycoon background si Yusek Maria Catalina Cabral bago siya pumasok sa gobyerno. Ito mga kapatid, sablay na talaga si Cabral dito at malaking tanong na talaga kung saan niya kinuha yung perang pinampatayo niya dyan. Dahil sabi dito, walang available daw na public records mga kababayan na magsasabi na si Yusek Cabral mga kapatid ay galing sa prominente at mayamang pamilya. Sabi pa nga dito mga kapatid, nagsimula daw si Yusek Cabral bilang rank and file employee. Sabi dito, ang pinakamalakas na ebidensya na hindi siya independently wealthy gaya ng mga businessman na pumapasok sa politika ay ang kanyang career history. Siya ay kinilala bilang kauna-unahang babaeng empleyado na nagsimula sa mababang posisyon sa DPWH at umakyat hanggang sa maging undersecretary. Ibig sabihin, binuon niya ang kanyang karera sa loob mismo ng ahensya, sa loob ng mahabang panahon. Yun ang sabi dito mga kababayan. Ibig sabihin mga kapatid, kung sahod lang ni Yusek Cabral ang ating pagbabasihan, hindi niya kayang mag-put up ng 4-star hotel. Take note guys 4-star hotel po yung yung negosyo niya, yung Ion Hotel na yan. 4-star hotel po yan dyan sa Baguio. And kung nakapasok na kayo dyan mga kapatid, hindi po basta-basta yung mga facilities niyan. Ang gaganda mga kapatid, pati yung mga kwarto. At hindi rin basta-basta yung presyo. 'Di ba? Kasi 4-star hotel yan eh. Ngayon, lumalabas dito mga kababayan na kung pagbabasihan natin ang tawag dito, yung mga public records, walang sapat na basihan para maipatayo ni Yusek Cabral yung nasabing hotel. 'Di ba? Sabi pa dito, hindi siya katulad ng ibang cabinet members o undersecretaries na galing sa malaking kumpanya o mayamang angkan bago itinalaga. Siya ay isang civil engineer at career executive service officer. Na nangangahulugan ang kanyang pag-angat ay base sa promosyon at serbisyo sa gobyerno. So, ang ibig sabihin mga kapatid, itong si Yusek Cabral talaga, nagsimula siya from scratch, At dahil sa kanyang length of service, dahil sa longevity niya sa serbisyo mga kababayan, kaya siya na-promote sa kanyang posisyon as undersecretary. Pero hindi siya talaga nanggaling mga kababayan, sa mayamang angkan o sa mayamang pamilya. Unlike sa ibang undersecretaries mga kapatid, na dati nang mayaman, at may iba't ibang mga negosyo dito sa Pilipinas. Si Yusek walang ganun. So how come na naipatayo ni Yusek Cabral yung Ion Hotel na yan? Saan galing ang pera na pinampatayo ni Yusek Cabral sa hotel na yan? Diyan pa mismo mga kababayan, sa isa sa mga pinakasikat na tourist destination sa ating bansa. And I'm sure mga kapatid,
pwede itong ma-check, no, sa City Hall ng Baguio. 'Di ba? Kasi properly documented to eh. Hindi naman to magtatagal dyan sa Baguio, mga kababayan, kung illegal yung pagpapatayo ng hotel na yan. So, lahat ng mga dokumento na yan, pwede nating ma-check yan, mga kapatid, sa mismong City Hall dyan sa Baguio City. Ngayon, mga kababayan, ang pangatlong punto natin dito is magkano ba ang estimated cost ng nasabing 4-star hotel ni Yusek Cabral na kanyang ibinenta kalaunan kay Representative Eric Yap. Ayon dito sa Gemini, mga kabatid, estimated construction cost 400 million hanggang 600 million, mga kabatid, no? Ang estimated construction cost ng nasabing Ion Hotel. Na kung saan, mga kababayan, no, kahit abutin pa siguro ng 50 years itong si Yusek Cabral, mga kabatid, hindi niya kayang abutin tong ganitong kalaking pera. No? Kung sahod lang niya ang pagbabasihan natin. Kahit sabihin pa siguro natin, mga kababayan, sumahod siya ng tawag nito 400,000 monthly. Imposible, mga kabatid, na kaya niyang makaipon ng 400 million to 600 million. Ito, estimated pa lang to, mga kababayan, ha. Hindi pa kasali dyan yung ginastos nila sa mga building permit nila, no? At yung sukat per square meter, kasi parang gano'n yan eh. Pag nagpatayo ka ng mga ganyang tawag dito, mga establishment, mahal eh. Yung per square meter kasi yung sinusukat yan eh. No? So estimated pa lang to. Pwedeng mas malaki pa dito, mga kapatid. Dahil yung Baguio nga na yan, tourist destination yan at mahal talaga. No? Yung mga lupa nga lang dyan sa gilid-gilid ng bangin eh. Umaabot na ng 50,000 per square meter, mga kapatid, ha. O ito ba kaya? Nandoon po, nakatayo sa sentro ng Baguio. O, at pang business class, yung klase ng hotel na pinut up niya. O. Imposible, mga kababayan, na magkaroon ng ganitong kalaking pera itong si Juan, no, si Yusek Cabral. 400 million to 600 million lang yung total cost. Oh. Dito pa nga lang, magkano ang sinasabi? Kung ang gusali ay may tinatayang floor area na 10,000 square meter to 12,000 square meter, kasama ang ballroom parking, ang construction cost ng high finish commercial building ay nasa 45,000 to 55,000 per square meter. Oh. Kasi yun yung pagkakaalam ko talaga dyan eh. Sa mga ganyang high-end na mga building, no? Per square meter ang pinagbabasihan dyan. Ilang palapag yun, mga kapatid? Isipin nyo lang, ilang palapag yun. Nasa 70, hindi, walang 70 yatang palapag yun eh. Nakalimutan ko ilang palapag, hindi ko rin na-research dito. No? Ganun pa man, sobrang mahal, Paano mo na-afford to, Yusek? 'Di ba? Kung sahod mo lang ang pinagbabasihan, kung sahod mo lang ang pagbabasihan natin sa yaman na meron ka ngayon. Maa-afford mo lang to kung aaminin mo na kung pinagkakakitaan mo itong mga proyekto ng DPWH. Oh. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun, mga kapatid. Kasi kung pagbabasihan natin, yung profile niya mismo, hindi siya galing sa mayamang pamilya. And yet, nakapagpatayo siya ng 400 to 600 million na hotel. Malaking question mark yan, mga kapatid. Ngayon, mapunta naman tayo dito kay Eric Yap. Sino nga ba si Eric Yap, mga kapatid? At ano nga ba, no, yung ginagampan ng papel noon ni Eric Yap under sa Duterte administration. So sabi dito, no, ayon sa Gemini, ito nga, Representative Eric Yap, no, Benguet Lone District representative, has been involved, no, in high-profile controversies, most notably recent allegation of corruption and past issues regarding smuggling and public health protocols. So ito pa lang si Eric Yap, mga kapatid, no, ay may iba't ibang anomalya na pala sa gobyerno na kinasasangkutan. Kasali na dito, no, yung tawag nito,
yung mga kickback niya dyan sa mga flood control projects ng gobyerno. At sangkot din siya sa smuggling. Oh. And public health protocols. Nabubulol ako. Naglalaway kasi ako eh. Oh, sabi dito, based on information available on December 21, 2025, no, here is a summary of major controversies surrounding Eric Yap. Oh, sabi dito, flood control scam and asset freeze. Oh. Noong nitong December 2025, sabi dito, this is the most critical current issues as of December 2025. Eric Yap is facing severe legal challenges related to an alleged flood control scam. Oh. 'Di ba? Sabi dito, DILG Secretary John Vic Remulla stated that Yap could be the first sitting congressman, no, to be arrested. Oy, mga kabatid, malapit na rin pala itong makahon. Under Marcos Jr. administration. Potentially as early as January 2026. So, abangan natin 'yan, no? And dito, the allegation, Yap is linked to kickback scheme involving substandard flood control projects, specifically in La Union, and controversial contractor Sara and Curly Diskaya. So na-link din pala siya, mga kababayan, ano, dito sa mga Diskaya. Authorities allege conclusive evidence of financial transaction between Yap and the contractors. Oh. Ito yung mga na nakalagay dito sa profile ni Representative Eric Yap. And ito pa, asset freeze. President Ferdinand Marcos Jr. ordered, no, the freezing of assets belong to Eric Yap. Okay. So meron na palang ibinabang utos, no, si PBBM, mga kabatid, na itong mga assets ni Eric Yap ay i-freeze, including itong Ayon Hotel. Pero mga kababayan, bakit kaya nag-ooperate pa itong Ayon Hotel? No, kung nailipat na ito sa pangalan ni Representative Eric Yap. 'Di ba? Yun yung tanong dito eh, ini-enforce ba ng ating mga otoridad yung utos ng presidente? Kasi the last time na nag-check-in si tawag nito, itong si Yusek tawag nito, Cabral, no, diyan po sa Ayon Hotel na pagmamay-ari na ngayon ni Eric Yap. So ibig sabihin, no, hindi pa napiprease yung mga asset ni Eric Yap. 'Di ba? Samantalang may utos na ang presidente, mga kapatid, na i-freeze lahat ng kanyang assets. Oh. Ulitin natin. President Ferdinand Marcos Jr. ordered the freezing of assets belong to Eric Yap, his brother. Kapati pala yung mga asset ng kanyang kapatid, no? AXIS Representative Edvic Yap and associated companies, Silver Wolves Construction Corporation and Skyyard Aviation Corporation. Grabe, mga kapatid, bigatin. Aviation, di parang paliparan, parang mga airport, mga ganun. Or may mga eroplano siya. Sabi dito, COA findings, the Commission on Audit, no, has recommended graft charges citing malversation of public funds and falsification of documents. Oh. So ito yung business ito yung business partner ni Yusek Cabral. Ito yung mga kinakaharap, mga kababayan, no, na tawag dito, kontrobersya ni Representative Eric Yap. O dito, agricultural smuggling allegation 2021 to 2022. O Duterte administration ba to? O mga DDS, walang iyakan ha. Yap face intense scrutiny regarding the smuggling of vegetable, no, particularly carrots from China. Madami ng carrots sa Baguio. Bakit nag-i-import ka pa ng carrots galing China that heavily affected local farmers in Benguet? Yes, mga kapatid, yun na nga eh. Bakit nag-i-import ka pa? No, bakit nag-i-smuggle ka pa ng mga carrots galing sa China? Samantalang dyan sa Benguet pa lang, ang dami na. And naalala ko to, mga babayan eh. Ito yung mga time, mga kabatid, na yung mga tawag nito, yung mga local na produkto ng mga taga Benguet ay nasisira na lang dyan sa may bandang trading post dahil
wala nang gaanong kumukuha mga kababayan or wala nang gaanong bumibili sa kanilang mga produkto galing doon sa Mountain Province. 'Di ba? Kasi ang source kasi diyan sa Baguio ng mga gulay mga kababayan galing Benguet and Mountain Province, no? So, nung time na yon, balitang-balita yung mga kabatid na yung mga sayote, mga karos, inabubulok na lang dyan sa gilid-gilid ng trading post dyan sa may La Trinidad dahil wala nang gaanong nag-aangkat. Dahil ito na nga, no? Itong si Eric Yap, nagpapapasok ng mga smuggled na mga gulay galing sa China. Sabi pa dito, during Senate hearing, his name surfaced, no? Connection with Tara List, no? A list of individuals allegedly receiving bribes to facilitate smuggling, mga kababayan. So, parang kickbackan din pala, no? Kumbaga mga kabatid, siya ang nagfa-facilitate sa mga smuggled na produkto galing China provided, no, na magbibigay sa kanila, no? May tara sila na ipapatong. 'Di ba? And ito mga kababayan Duterte administration to. 2021 to 2022. Baka i-deny na naman to ng mga DDS. So dito DPWH corruption allegation 2020 to 2021. Duterte administration pa rin ito mga kabatid. In December 2020, then President Rodrigo Duterte read a list of Presidential Anti-Corruption Commission o PACC that name Yap as one of the several lawmakers allegedly involved in corruption regarding Department of Public Works and Highways. No? Ang tanong, alam na pala ni Digong, bakit hindi pinakulong si Yap? 'Di ba? Alam na pala ni former President Duterte, binasa na niya ang pangalan ni Yap. Bakit hindi niya na ipakulong ito? Sa pagkakatanda ko mga kababayan, during Duterte administration, yung mga nandun sa watch list na, no, sa drugs watch list niya, lahat 'yun mga kabatid. Pag binasa ni Digong yung pangalan mo doon, may kalalagyan ka na kaagad. Bakit si Yap mga kababayan, hindi walang malaya pa rin magpahanggang ngayon? Anong ibig sabihin yan? Sabi pa dito, Pacquiao accusation. In October 2021, Senator Manny Pacquiao accused Yap of involving in overpriced slope protection and flood control projects in Benguet. Biruin nyo yan mga kababayan. 2021 pa lang mga kabatid, 2020 to 2021. Gawain na ni Yap to. Ibig sabihin mga kabatid, no? Partners in crime na sila dito ni Yussi Cabral. Kaya ibinenta ni Yussi Cabral kay Eric Yap yung Ion Hotel na yan, no? Dahil panatag na ang loob ni Yussi Cabral kay Eric Yap. Matagal na silang partners in crime 2021 pa to. Sabi dito, defense, Yap denied these claims, asserting he did not intervene in bidding process and vowing to resign if proven guilty. So naghamon pa pala siya, no? Nagyabang pa siya. Dininay niya mga kapatid, hindi daw siya nangingialam, no, sa mga bidding process, at kapag napatunayan daw, no, magre-resign daw siya. Pero ibig sabihin ng mga kababayan, walang napatunayan, no? Kaya magpahanggang ngayon, nandiyan pa rin si Eric Yap, 'di ba? Ito pa, COVID-19 false iba na to. Twist days, yan. So ito yung summary. Ito yung mga kontrobersy mga kabatid na kinabibilangan ni Eric Yap. Allegedly kickbacks, substandard projects, yan, agri-smuggling, DPWH corruption, COVID-19 test, protocol breach, false and a positive result. Diba? Ang galing nito ni Eric Yap mga kababayan. And ito mga kabatid, ewan ko kung naisama ko to dito. Kasi si Eric Yap mga kabatid, kasama siya sa panahon ni Duterte mga kababayan, siya ang appropriations, nandito yata yon. So dito na muna tayo.
relasyon ni Eric Yap sa AXIS at sa mga tulpo. Ito mga kababayan, sabi ng Gemini. Narito ang buod ng relasyon at koneksyon ni Congressman Eric Yap ng AXIS, Party List at ng pamilyang Tulfo. Sa madaling salita, sila ay magkakaalyado, political allies, no, sa mga Tulfo. Ang pamilya Tulfo ang nagsisilbing mukha at ang pangunahing endorser ng AXIS, at ang pangunahing, ulitin natin ng gulo Sa madaling salita, sila ay magkakaalyado politically, no? Ang pamilya Tulfo ang nagsisilbing mukha at pangunahing endorser ng AXIS. Habang si Eric Yap naman ang naging pangunahing mambabatas at political operator nito, no, sa Kongreso noong nagsisimula pa lang itong lumakas. Di ba? Pero inyo nakipag-tie up ang mga Tulfo, mga kapatid, sa ganitong klaseng tao kay Eric Yap. Sabi dito, Eric Yap at AXIS Party List, former first nominees, no? Former first nominees itong si Eric Yap. Si Eric Yap ang tumatayong first nominee ng AXIS, Anti-Crimes and Terrorism Community Involvement and Support. Biruin nyo yan, anti-crime mga kababayan. No, anti-crime pero kriminal. Number mang gumagawa ng krimen sa ating bansa, mga kapatid. Noong election 2019, no, sa AXIS, no, ulitin nga natin. Nawawala ako. Si Eric Yap ang tumatay yung first nominee ng AXIS, no? And nawawala talaga ako, binas na yan. Si Eric Yap ang tumatay yung first nominee ng AXIS, no? Noong election 2019. Meron kasing meaning pa nilalagay. Sa ilalim ng kanyang termino, naging top notcher ang party list na ito sa Kongreso. Biruin nyo yan, naging top notcher pa yung AXIS, samantalang yung first nominee nila involved sa kung ano-ano mang corruption. Ay nako. Eto, chairman ng Appropriations Committee. Dahil sa lakas ng AXIS at sa kanyang impluwensya, nakuha ni Yap ang makapangyarihang posisyon bilang chairman ng Committee on Appropriation. Sa mga hindi nakakaalam, mga kabatid, ito yung posisyon ni Zaldico na kanyang binitawan kalaunan. Naging chairman din pala itong si Yap, mga kababayan, under Duterte administration, no, naging chairman siya ng Committee on Appropriation sa Kamara. Kahit siya ay neophyte, no, baguhan na congressman noon. Current status, bagamat kilala pa rin siya bilang figurehead ng AXIS, si Eric Yap ay kasalukuyan ng district representative ng Benguet. So umalis na siya sa representative na siya ng distrito sa Benguet. Hindi na siya sa party list. Nanalo siya noong 2022 at hindi na siya nakaupo bilang kinatawan ng party list. Ngunit nananatili ang kanyang impluwensya sa grupo. Pero yun nyo yan. Ay nako mga kabatid. Napakagaling talaga, no? Tapos sasabihin ng mga DDS, si PBBM daw, no? Ang kumbaga si PBBM yung tinuturo nilang dahilan ng pagpanaw ni tawag nito ni Yusek Cabral. Samantalang mga kababayan, itong partners in crime ni Yusek Cabral na si Eric Yap, mga kabatid, di ba? Grabe pala ang record nito magsimula pa noong Duterte administration. No? Under Duterte administration, mga kababayan, marami na po silang pinagsaluhan ni Yusek ni Yusek Cabral na mga na mga anomalya sa DPWH. So ngayon mga kababayan, kung meron man, no, kung meron mang magkaka-interest, no, na pressurein itong si Yusek Cabral hanggang sa tapusin niya yung kanyang buhay, mga kabatid, no, walang iba mga kababayan kundi itong mga kampo ni former President Duterte. Dito pa lang mga kababayan, no. Ang laki na po mga kabatid, no, ng contribution nito sa karera ni Yusek Cabral. Yung mga pero nyo yan,
Ang daming anomalya pala mga kapatid na kinabibilangan itong si Juan na nakatulong ng husto, no? Kayo si Cabral hanggang sa makapag-put up siya nitong Ion Hotel na ito. Di ba? Tapos ngayon si PBBM, seryoso kayo? Si PBBM yung sinisisi nyo? Okay lang ba kayo? Oh, under Duterte administration, pinangalanan na siya ni Digong. Pero bakit hindi siya pinakulong ni Digong? Oh. Bakit pagka mga pangalan na nandun sa watchlist, no, sa drugs watchlist ni Duterte, may nangyayari. Pero bakit pagka tulad nito, no, pag sa corruption sa DPWH, walang nangyayari? 'Di ba? Kasi mga kapatid, malamang sa malamang nagbe-benefits din dito ang dating pangulo. Malinaw na mga kababayan, no? Kung ano itong klaseng tao si Eric Yap na business partner ni Yossi Cabral. So, malaki talaga, no, ang dahilan mga kapatid. Or malaki talaga ang partisipasyon nitong mga politiko tulad ni Eric Yap dito sa pagkawala ni Yossi Cabral. Tutuusin, no, gaya ng sabi ko sa inyo doon sa nakaraang video natin, kung sakali mang totoo yung sinasabi na kusang nagpatiwakal yung si Yossi Cabral, sa tingin ko mga kababayan, dala yun ng pressure, no, nitong mga corrupt na mga politiko tulad ni Eric Yap. Yun ang paniniwala ko mga kapatid. Kasi ang daming alam ni Cabral eh. Halos lahat mga kababayan, no, ng mga corrupt na politiko dumadaan sa lamesa niya. So siguro tinakot siya, o madam, mamili ka, mag-disappear ka o mag-disappear kayong lahat ng pamilya mo. Baka ganun. Oh. Anyway mga kababayan, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion. Hindi ko ginawa itong video na to para paniwalaan nyo. Pero mga kapatid, kayo na humusga sa ating mga tinalakay dito. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, nire-respeto natin mga kababayan yung mga opinion ninyo. At uulitin ko, lahat ng aking sinasabi dito ay pansariling opinion ko lamang at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Hanggang dito na lang. Adios.